Don't you get it, Elena? Walang sinuman ang magmamahal sa isang babaeng trabaho lang ang inuuna. I never loved you. Sophia is the one who makes me feel alive, not a cold, calculating machine like you. Ang boses ni Marco ay parang yelong bumabaon sa aking dibdib. Nakatayo ako sa tapat ng pintuan ng aming master bedroom, hawak ang isang paper bag na naglalaman ng mamahaling relos. Regalo ko para sa aming anibersaryo, sana bukas. Ang bigat ng bag ay tila naging pasan ng buong mundo sa aking mga kamay. Sa loob ng silid, sa ibabaw ng kama na pinaghirapan ko pang bayaran sa loob ng 3 taon, naroon sila. Si Marco, ang lalaking ipinaglaban ko sa lahat, at si Sofia, ang kapatid na itinuring kong higit pa sa kadugo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Hindi ito galit, hindi ito sigaw. Ito ay ang unti-unting pagkaputol ng mga hibla ng aking pagkatao. Ang bawat paghinga ko ay parang paglanghap ng bubog. Tumingin ako sa paligid. Ang mga gamit sa loob ng bahay, ang sofa na pinili namin, ang mga dekorasyong inayos ko para maging tahanan, ay biglang naging mga banyagang bagay. Lahat ng sakripisyo ko, lahat ng overtime sa opisina, lahat ng utang na loob na inialay ko para sa kanila ay naglaho sa isang iglap. Ang aking mga tuhod ay nanginig, ngunit pinilit kong manatiling nakatayo. Ang papel na bag ay nadulas mula sa aking kamay, tahimik na lumapag sa sahig, ngunit para sa akin, ang tunog nito ay parang pagbagsak ng isang gusali. Bakit? Iyon lamang ang tanong na paulit-ulit na umaalingawgaw sa aking isipan habang nakatanaw ako sa kanila. Bakit kailangang maging ganito kabilis ang pagguho ng lahat ng aking pinaniniwalaan? Nakita ko ang kamay ni Marco na humahaplos sa buhok ni Sofia. Ang parehong kamay na nagsabing hinding-hindi ako iiwanan. Ang sikmura ko ay kumirot. Isang matinding pagbabaligtad ng tiyan na dulot ng labis na pagkasuklam at pangungulila sa sarili kong buhay. Hindi ko sila kayang harapin na yon. Ang bawat salitang binitawan ni Marco ay parang mga karayom na nakatusok sa aking puso, isa-isa nang walang awa. Kung ang pagmamahal ko ang naging sanhi ng kanilang panloloko, ano na ang matitira sa akin kapag tuluyan ko na itong binawi? Narinig ko ang mahinang tawa ni Sofia, isang tunog na dati ay nagbibigay sa akin ng ligaya, ngunit na yon ay nagdudulot ng matinding pait. Unti-unti akong umatras. Bawat hakbang ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga pira-pirasong salamin. Ang dilim sa hallway ay tila yakap na tumatanggap sa aking pagkabigo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta o kung paano ko pabubuuin ang aking sarili matapos ang gabing ito. Ang aking mga mata ay tuyo dahil ang luha ay hindi sapat para ilarawan ang lalim ng aking sugat. Sa gitna ng katahimikan ng bahay na akala ko ay aking kanlungan, isang mapait na katotohanan ang gumuhit sa aking diwa. Sa mundong ito, ang tanging mapagkakatiwalaan ko na lamang ay ang sarili kong anino. Ngunit hanggang kailan ko kayang dalhin ang bigat ng pagtataksil na ito nang hindi tuluyang nawawala ang aking katinuan? Hindi ako nakahinga ng maayos hanggang sa makalabas ako ng bahay at makarating sa aking sasakyan. Doon, sa loob ng maliit at madilim na espasyo, ang bawat hininga ko ay parang pagsusumamo sa langit. Ang mga kamay ko sa manibela ay naninginig ng hindi ko mapigilan. Pilit na kumakapit para hindi ako tuluyang gumuho. Ang mga imahe sa loob ng aming silid ay patuloy na naglalaro sa aking isipan. Parang isang sirang plaka na walang katapusang inuulit ang nakakasulasok na katotohanan. Kinabukasan, pilit kong inayos ang aking sarili. Ang salamin sa banyo ay nagpapakita ng isang babaeng may matang walang ningning, ngunit kailangan kong lumaban. Pagdating sa hapagkainan, naroon silang dalawa. Si Sofia, ang aking kapatid, ay nakangiti habang nilalagyan ng kape ang baso ni Marco.
Ang bawat kilos nila ay natural. Parang walang nangyari. Parang hindi nila winasak ang mundo ko kagabi. Ate, gising ka na pala. Kumain ka na. Nagluto ako ng paborito mong almusal. Bungad ni Sofia. Ang boses niya ay malambing, puno ng pagpapanggap na halos masuka ako. Tumingin ako kay Marco. Nakatingin siya sa akin ng diretsyo, walang bahid ng pagsisisi, tanging ang mapanuring tingin ng isang taong nagtatago ng mas malalim na lihim. Elena, bakit hindi ka pa nakabihis? Akala ko ba ay maaga ang meeting mo? Tanong niya. Ang tono ay parang isang mabuting asawa na nagmamalasakit sa kanyang kabiyak. Ang bawat salita nila ay parang mga lason na ibinubuhos sa aking sugat. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itapon ang lahat ng gamit sa hapagkainan at itanong kung paano nila nagagawang magsinungaling ng walang kurap. Ngunit naalala ko ang narinig ko kagabi, ang pag-uusap nila tungkol sa pera. Ang perang pinaghirapan ko, ang bawat sentimong inipon ko para sa ating kinabukasan, ay wala na. Pagod lang ako, Marco. Siguro ay kailangan ko ng bakasyon. Sagot ko, pilit na pinapanatili ang boses na kalmado kahit ang loob ko ay nagbabaga sa pot. Napanghisi si Sofia, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ate, kailangan mo nga. Masyado kang nakatutok sa trabaho, kaya siguro nakakalimutan mo na ang mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Ang kapal na mukha nila ay tila isang pader na hindi ko mabutas. Ramdam ko ang paghigpit ng aking mga kamao sa ilalim ng mesa. Hindi lang nila ninakaw ang aking asawa at ang aking kapatid. Ninakaw nila ang aking dignidad. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, ang sakit ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung nais nilang maglaro ng ganito, sisiguraduhin kong sa huli, wala silang matitira kundi ang abo ng kanilang sariling kasakiman. Habang iniiwan ko sila sa hapagkainan, isang tanong ang hindi matanggal sa aking isipan. Hanggang kailan nila kayang panindigan ang kanilang kasinungalingan bago ko ito pasabugin sa harap nila? Ang bawat hakbang ko palayo ay parang pagputol sa kadenang nagtatali sa akin sa kanilang lason. Pagpasok ko sa aking opisina, ang bawat dokumento sa ibabaw ng aking mesa ay tila nagbabago ang anyo. Ang dati kong nakikitang mga graph at report ng kumpanya ay napalitan ng mga anino ng panloloko. Binuksan ko ang aking laptop. Ang mga daliri ko ay nanginginig habang tinatype ang password na tanging ako lang ang nakakaalam. Sa loob ng mahabang panahon, ang trabaho ko bilang auditor ang naging sandata ko laban sa kawalan ng katarungan sa labas. Ngunit hindi ko akalain na sa loob mismo ng aking sariling tahanan, ang mga numero ay ginagamit laban sa akin. Nagsimula akong mag-cross-reference. Ang mga transaksyon sa aming joint account na dati kong iniisip na para sa aming hinaharap, na yon ay nakikita ko na ang katotohanan. Sunod-sunod na withdrawals ang lumabas. Mga shopping spree sa mga mamahaling mall, mga bayad sa hotel na hindi ko naman alam, at mga transfer sa isang account na nakapangalan kay Sofia. Ang bawat numero ay parang isang sampal sa aking muka. Ninakawan nila ako ng hindi man lang nag-aalangan. Elena, are you okay? Ang boses ng aking assistant na si Sarah ay nagpabalik sa akin sa realidad. Mabilis kong isinara ang mga file at tumingin sa kanya na may pilit na ngiti. Yes, Sarah. I'm just buried in some complex audits today. Huwag mo muna akong istorbohin, please. Tumango si Sarah at lumabas ng opisina. Muli akong tumingin sa screen. Sa bawat click ng aking mouse, lalong lumilinaw ang lawak ng kanilang traidor. Hindi lang nila ninakaw ang pera, ninahaw nila ang tiwala ng isang taong naniwala sa konsepyo ng sakripisyo. Ang galit na nararamdaman ko ay hindi na mainit at maapoy. Ito ay naging malamig, matalim at kalkulado. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula kay Marco. Honey, can we talk tonight?
May kailangan lang tayong ayusin tungkol sa savings natin. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang lakas ng pintig ng aking puso ay naririnig ko sa katahimikan ng opisina. Ano ang kailangan nilang ayusin? Gusto ba nilang ubusin ang natitira pa? Gusto ba nilang linisin ang lahat ng ebidensya bago ako tuluyang iwanan? Ang bawat letra sa screen ng phone ko ay parang mga talim na nagbabantang hiwain ang natitira kong pasensya. Hindi ako sumagot. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga sasakyang dumadaan sa ibaba ay parang mga langgam na walang kamalay-malay sa bagyong nabubuo sa loob ko. Sa mundong ito, kung hindi ka marunong maglaro, ikaw ang lalamunin ng laro. At ngayong gabi, sisiguraduhin kong hindi ako ang magiging talunan. Ngunit sa bawat hakbang na gagawin ko para protektahan ang natitirang dignidad ko, natatakot ako. Kakayanin ko bang harapin sila nang hindi bumibigay ang aking puso? Pag-uwi ko ng bahay, ang bawat hakbang sa hagdan ay tila isang pasanin. Amoy ulang maniluto ni Sofia ang sumalubong sa akin. Ang paborito ni Marco na adobo. Ang bamo nito ay dati-ratiin nagbibigay sa akin ng ginhawa. Ngunit na yon, ito ay parang amoy ng pagkukunyari. Pumasok ako sa dining room at nakita silang dalawa na nagtatawanan. Ang boses nila ay malambing at puno ng pamilyaridad na dapat ay para sa akin lamang. Ate, nandyan ka na pala. Maupo ka na, kakatapos lang naming maghanda. Wika ni Sofia habang humihila ng silya. Ang mga mata niya ay mapanuri. Tinitingnan kung may nabago ba sa aking muka. Naupo ako sa harap nila. Ang bawat sandali sa hapagkainan ay parang paglalakad sa isang minefield. Si Marco ay abala sa paglalagay ng pagkain sa plato ni Sofia. Elena, about the savings. Napag-usapan namin ni Sofia. Maybe it's time to move the funds to a more secure investment. Masyadong mababa ang interest sa current account natin. Ani Marco habang nakatingin sa akin ng diretsyo. Napahinto ako sa aking pagkain. Ang kutsara sa kamay ko ay bahagyang nanginig. Ngunit pinilit kong maging matatag. A more secure investment? Saan mo naman balak ilagay? Tanong ko. Ang boses ko ay kontrolado. Hindi man lang nababakasan ng anumang emosyon. Actually, Sofia has a friend who is an expert in portfolio management. We think it's better to diversify, sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang senyales ng pagdududa sa aking mukha. Sofia ay tumingin sa akin. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Yes, ate. Sayang naman kasi ang pera kung nakatinggal lang. Marco and I just want the best for our future. Ang future na tinutukoy nila ay walang puwang para sa akin. Habang nagpapaliwanag sila, nakikita ko ang mga detalye ng kanilang pagsisinungaling. Ang pagkataranta ni Marco sa tuwing tumitingin siya sa orasan at ang paghawak ni Sofia sa kanyang baso ng napakahigpit. Alam ko na ang totoo. Gusto nilang ubusin ang lahat bago nila ako tuluyang itapon. I see, sagot ko. At sa unang pagkakataon, binigyan ko sila ng isang maliit at misteryosong ngiti. Pag-iisipan ko. Pero sa ngayon, let's focus on dinner. Habang nagpapatuloy ang hapunan, ang bawat subo ng pagkain ay parang abo sa aking bibig. Tiningnan ko silang dalawa, ang lalaking minahal ko at ang kapatid na itinuring kong pamilya, na ngayon ay mga estrangero sa aking paningin. Ang kanilang mga tinig ay parang ingay na unti-unting lumalayo habang sa loob ko, isang plano ang nagsisimulang mabuo. Hindi ko sila hahayaang manalo. Ngunit habang tumatawa si Marco sa isang biro ni Sofia, isang matalim na katanungan ang pumasok sa isip ko. Gaano pa kaya karaming kasinungalinan ang kaya kong lunukin bago ako tuluyang maghigante? Kinabukasan, maaga akong nagtungo sa bangko. Gamit ang aking credentials bilang isang senior auditor, hinarap ko ang branch manager, isang matagal ko nang kakilala. Hindi ako napunta roon para magreklamo.
Nagpunta ako roon para magtanong tungkol sa isang audit trail na walang nakakaalam. Sa bawat dokumentong inilalabas niya, unti-unting nabubuo ang puzzle ng kanilang kasakiman. Ang account na pinaglilipatan ni Marco ay hindi para sa isang investment. Ito ay isang shell company na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Sofia. Ang talino nila, ngunit nakalimutan nilang sa mundong ito, walang perang hindi nag-iiwan ng bakas. Elena, may problema ba? Tanong ng manager habang tinitingnan ang aking maputlang mukha. Wala, Mr. Santos. I just need to verify some personal records for a family project. Sagot ko. Pilit na ginagawang normal ang boses. Paglabas ko ng bangko, sinalubong ako ng mainit na hangin ng hapon. Ang bawat tao na nakakasalubong ko ay tila walang kamalay-malay sa bagyong kinakaharap ko. Tumunog ang aking telepono. Isang video call galing kay Sofia. Pinindot ko ang accept habang nakatayo sa tabi ng aking kotse. Ate, nasaan ka na? Nagluluto si Marco ng dinner. Baka raw gusto mong mag-request ng favorite mo. Bungad niya. Ang boses niya ay masyadong masaya, masyadong pilip. Nasa opisina pa ako, Sofia. Maraming workload. Sagot ko habang pinapanood ang bawat paggalaw ng kanyang mukha sa screen. Nakita ko sa background si Marco na naglalakad, may hawak na baso ng alak at nakatingin ng diretso sa direksyon ni Sofia. Oh, I see. Sige ate, bilisan mo ah. We have a surprise for you later. Ani Sofia bago pinatay ang call. Surprise! Bulong ko sa sarili. Ang tanging sorpresang inaasahan ko ay kung paano nila ipagpapaliwanag ang mga perang wala na sa account. Pag-uwi ko, ang bahay ay tahimik. Nakapatay ang mga ilaw, maliban sa dining room kung saan may mga kandilang nakasindi. Nandun silang dalawa, nakaupo at tila naghihintay. Nang makita nila ako, agad silang tumayo. Ate, welcome home! Masayang bati ni Sofia habang nilalapitan ako. Elena, we have something to discuss. Tungkol sa investment na sinabi ko kagabi. Seryosong wika ni Marco. Tumingin ako sa kanila. Sa mga taong sa loob ng maraming taon ay aking inalagaan. Hindi sila humingi ng tawad. Hindi sila nagpakita ng pagsisisi. Ang tanging nasa isip nila ay kung paano pa nila ako mapipiga. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng aking awa ay naputol. Sige Marco, pag-usapan natin. Sagot ko habang naglalakad palapit sa lamesa. Pero, sigurado ka bang handa ka na sa usapang ito? Ang ngiti ni Marco ay naglaho. Isang anino ng pagdududa ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, ang buong silid ay nabalot ng isang tensyon na halos hindi na namin mahinga. Ang bitag na inihanda nila para sa akin ay siya ring bitag na unti-unti ko nang ikinukulong sa kanila. Tumitig ako ng diretso sa mga mata ni Marco. Sa liwanag ng mga kandilang nagbibigay ng peking romantikong atmosfera sa aming hapagkainan, nakita ko ang kanyang pagkataranta na pilit niyang ikinukubli sa likod ng isang seryosong muka. Sofia, sa kabilang banda, ay hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay bahagyang nangiinig. Ang mga kuko niya ay pilit na ibinabaon sa tela ng mantel. What do you mean, Elena? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay mababa at tila nagbabanta. We are just trying to secure our future. Bakit parang may iba kang iniisip? Huminga ako ng malalim. Ang bawat paghinga ay parang paghahanda ng isang sundalo bago ang digmaan. Umupo ako sa tapat nila. Dahan-dahan, tila isang reyna na nasa kanyang trono. Secure our future? O isecure ang future ninyong dalawa gamit ang pera ko? Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang paggalaw ng apoy sa kandila. Sofia ay bumuka ang bibig, tila may sasabihin, ngunit walang lumabas na tunog. Ang kanyang muka ay namutla, tila nakakita ng multo. Hindi ko alam ang sinasabi mo, ate.
Nauutal na sagot ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa akin. Baka pagod ka lang sa trabaho? Pagod? Tumawa ako ng mahina. Isang tawa na walang halong kadalakan. Oo, pagod ako. Pagod na akong maging tanga. Pagod na akong maging bank account ninyong dalawa habang ako ang nagpapakaalipin sa kumpanya. Tumayo si Marco. Ang kanyang muka ay bakas na ng galit. Elena, kontrolado mo ang mga sinasabi mo. We did everything for us. Kung hindi dahil sa akin, baka hindi ka naging matagumpay na yon. Napangiti ako ng mapait. Ang gaslighting na ito, ang luma at gasgas na linya, ay hindi na tumatagos sa aking balat. Tumayo rin ako. Ang bawat kilos ko ay kalmado, ngunit may dalang bigat. Marco, hindi ka ang dahilan ng tagumpay ko. Ikaw ang pabigat na pilit kong binubuhat habang ikaw ay abala sa paghila sa akin pababa. Kinuha ko ang aking bag at inilabas ang isang manipis na folder. Ipinatong ko ito sa mesa sa pagitan namin. Narito ang lahat ng records ng shell company na nakapangalan kay Sofia. Ang lahat ng transfer, ang bawat sentimong ninakaw ninyo ay nasa folder na ito. Ang lahat na ebidensya ay handa na para sa mga otoridad. Ang mukha ni Marco ay naging kulay abo. Ang kanyang pagyayabang ay biglang napalitan ng takot. Tiningnan niya ang folder. Tila ito ay isang bomba na anumang oras ay sasabog. Sofia naman ay napasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang pag-iyak ay maririnig ng mahina sa buong silid. Ate, please! Pagmamakaawa ni Sofia. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Putol ko sa kanya. Ang boses ko ay matalas na parang kutsilyo. Ang pagtataksil ay isang desisyon, Sofia. Hindi ito aksidente. Lumakad ako patungo sa pinto, hindi na lumingon. Alam ko na, sa sandaling ito, ang mundo nila ay nagsisimula ng gumuho. Hindi ko na kailangang sumigaw o manakit. Ang katotohanan, ang pinakamabigat na parusa. Ngunit habang humahakbang ako papalabas ng bahay na dati kong tinawag na tahanan, isang matinding kalungkutan ang pumalit sa aking galit. Kahit na alam kong tama ang ginagawa ko, ang sakit ng pagkawala. Ang pagkawala ng taong akala ko ay mahal ako at ng kapatid na akala ko ay kakampi ko, ay nananatiling isang malalim at nagdurugong sugat. Naiwan silang dalawa sa loob ng bahay na tila isang kulungan. Hindi ako lumingon. Hindi ko na kailangang makita ang kanilang mga mukha. Ang mukha ng pagkataranta, ang mukha ng pagmamakaawa na alam kong peke lamang. Sumakay ako sa aking sasakyan at pinaandar ang makina. Ang tanging nais ko lang ay ang katahimikan. Habang binabagtas ko ang kalsada, ang bawat ilaw ng mga sasakyan sa aking harapan ay tila mga bituin na malayo at hindi maabot. Ang sakit sa aking dibdib ay hindi na matalim. Ito ay naging isang mapurol na kirot. Isang paalala na ang puso ko ay dumaan sa isang matinding digmaan. Hindi ako napunta sa isang hotel. Napunta ako sa isang park, sa isang bench, kung saan dati kaming madalas mag-usap ni Marco tungkol sa aming future. Bakit? Bulong ko sa hangin. Ang tanong na ito ay wala na inaasahang sagot, ngunit kailangan ko itong pakawalan. Ilang sandali pa, tumunog ang aking telepono. Sunod-sunod na tawag mula kay Marco. Hindi ko ito sinagot. Pagkatapos ay isang mahabang mensahe mula kay Sofia. Ate, please, makinig ka naman. Si Marco, siya ang nagtulak sa akin. Ginipit niya ako. Hindi ko gustong gawin ito, ate. Please, wag mo kaming ipakulong. Napangiti ako ng mapait habang binabasa ang mensahe. Hanggang sa huli, ang pagtuturuan na lamang ang kanilang alam. Walang nagsisisi sa ginawa nila. Nagsisisi lang sila dahil nahuli na sila. Ang utang na loob na palagi nilang ipinapamukha sa akin na dapat ko silang tulungan dahil pamilya kami,
ay isa na lamang palabas para samantalahin ang aking kabutihan. Tumayo ako at naglakad patungo sa aking sasakyan. Hindi na ako babalik sa bahay na yon. Hindi na ako magiging bahagi ng kanilang laro. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang paggaan ng aking pakiramdam. Ang bigat ng responsibilidad na inako ko para sa kanila ay unti-unti nang nawawala. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa opisina ng aking abogado. Inilatag ko ang lahat ng dokumento. I want them to pay, not just with money, but with the consequences of their actions. Wika ko ng may determinasyon. Ang aking abogado, isang matandang lalaki na kilala sa kanyang katapatan, ay tumingin sa akin ng may paghanga. Elena, it will be a long process. You have to be strong. The media, their families, it will be messy. I am ready, sagot ko. Paglabas ko, sinalubong ako ng liwanag ng araw. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ko iniisip kung ano ang lulutuin para sa kanila o kung magkano ang kailangan nila. Iniisip ko na ang aking sarili. Ngunit sa likod ng aking katatagan, isang maliit na bahagi ng aking pagkatao ang nagtatanong pa rin. Sa pagtanggal ko sa mga taong ito sa aking buhay, may matitira pa kaya sa akin? O kailangan ko munang mamatay para muling mabuhay? Hindi nagtagal. Ang banta ng katarungan ay naging isang aktwal na bagyo. Ang mga legal notice ay dumating sa aming tahanan o sa kung ano na lang ang natitira sa tirahang yon. Habang ako ay nakatutok sa aking trabaho sa kumpanya, unti-unting lumalabas ang katotohanan sa loob ng aming mga sirkulo. Ang pangalan ni Marco, na dati ay iginagalang bilang isang magaling na manager, ay nagsisimulang mabahiran ng dungis. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa aking apartment na pansamantalang tinutuluyan, may kumatok. Pagbukas ko, bumamad sa akin si Marco. Hindi na siya ang lalaking nakilala ko na laging maayos manamit at mayabang ang tindig. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay bakas ang matinding pagkapagod. Elena, please. Simulan niya. Ang boses ay parang isang taong uhaw na uhaw. Kausapin mo ang abogado mo. We can settle this. Ibibigay ko lahat ng natitirang pera, ibabalik ko ang lahat. Just stop the lawsuit. Tumingin ako sa kanya nang hindi gumagalaw. Ang pinto sa pagitan namin ay parang isang border na hindi na niya maaaring tawirin. Marco, ang pera ay mababalik. Pero ang tiwala, ang mga taon na ninakaw ninyo sa akin, paano mo ibabalik yon? I know I messed up, pero pamilya tayo, Elena. Hindi mo ba ako mahal? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay pilit na nagpapalabas ng luha. Ang linyang iyon, hindi mo ba ako mahal, na dati ay nagpapahina sa aking mga tuhod, na yon ay wala ng silbi. Mahal kita, Marco. Iyon ang naging pagkakamali ko. Mahal na mahal kita kaya naging bulag ako. Pero mayong nakakakita na ako, ang nararamdaman ko na lang ay awa. Awa? You pity me? Tumawa siya ng sarkastiko, isang tawa na puno ng kapaitan. You think you're better than me now, right? Dahil may pera ka at career, akala mo kung sino ka na? Hindi ko kailangang maging mas magaling sa'yo para malaman na mali ang ginawa mo. Sagot ko ng mahinahon. Ang katarungan ay hindi tungkol sa kung sino ang mas mataas. Tungkol ito sa pagpapanagot sa mga maling desisyon. Sa likod niya, nakita ko si Sofia na nakatayo, nakayuko, at tila hindi makatingin sa akin. Ang kanyang presensya ay nagpaalala sa akin ng lahat ng hapdi. Sofia, tawag ko sa kanya, ang pagtakbo ay hindi solusyon. Habang buhay kayo magtatago sa anino ng kasinungalingan ninyo. Pumihit si Marco para harapin si Sofia at sa sandaling yun, nakita ko ang totoong kulay nila. Nagsimula silang magsisihan. Nagkasigawan sila sa gitna ng hallway, isinisisi sa isa't isa kung bakit sila nahuli,
kung bakit sila nagkamali. Ang kanilang pagmamahalan ay isang bula lamang na pumutok sa unang dampi ng pagsubok. Isinara ko ang pinto. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil tapos na ako sa kanila. Ang ingay ng kanilang pagtatalo sa labas ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan itong naglaho. Naupo ako sa sahig, ang aking likod ay nakasandal sa pintuan. Ramdam ko ang pagtulo ng isang solong luha. Hindi para sa kanila, kundi para sa Elena na nagmahal ng walang reserba. Ngayon, sa katahimikan ng aking silid, alam ko na ang susunod na kabanata ay wala na sila. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang proseso ng paghihilom. Ang kaso ay umuusad sa korte, ngunit sa labas ng mga legal na dokumento, may isa pang laban na kinakaharap ko. Ang laban sa loob ng aking sariling puso. Ang pangalan ko ay wala na sa mga pahina ng tabloid, ngunit ang pilat ng panlilinlang ay nananatili sa aking alaala. Isang hapon, nagpasya akong bumisita sa isang simbahan sa Intramuros. Hindi ako relihiyosong tao, ngunit kailangan ko ng katahimikan na tanging ang mga lumang pader lamang ang makapagbibigay. Habang nakaupo ako sa isang sulok, pinagmamasdan ko ang mga kandilang nagliliyab. Bawat isa ay kumakatawan sa mga panalangin ng mga taong may daladalang pasanin. Elena, isang pamilyar na boses ang bumasag sa aking pagmumuni-muni. Paglingon ko, nakita ko si Tita Rosa, ang matalik na kaibigan ng aking ina na matagal ko na ring hindi nakikita. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagmahal sa kabila ng mga gatla ng panahon sa kanyang muka. Tita Rosa, bati ko, sabay pagmano sa kanya. Isang tradisyon na nagpaalala sa akin ng pagmamahal na dati ko ring inialay sa pamilya. Naupo siya sa tabi ko. Hindi siya nagtanong tungkol sa nangyari. Alam niya. Ang balita ay mabilis kumalat sa aming komunidad at ang kanyang presensya ay sapat na para sabihing hindi ako nag-iisa. Alam mo, Elena, wika niya ng mahinahon, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa iyo, para makalaya ka sa bigat na dala-dala mo. Paano, tita? Paano magpapatawad kung ang winasak nila ay ang buong buhay ko? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Hindi mo kailangang kalimutan ang nangyari. Ang kailangan mo lang ay huwag hayaang ang nakaraan ang magdikta sa kung sino ka sa hinaharap. Sagot niya. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Sa loob ng mahabang panahon, ang galit ang nagpapatakbo sa akin. Ang pagiging architect ng sarili kong paghihigante ang nagbigay sa akin ng layunin. Ngunit na yon, habang tumitingin ako sa mga kandila, napagtanto ko, kung patuloy kong hahawakan ang galit, hindi ako magiging malaya. Paglabas ko ng simbahan, nakaramdam ako ng kakaibang gaan. Hindi pa ako handang magpatawad ng lubos, ngunit handa na akong bitawan ng pot. Sa aking paglalakad, nakita ko ang isang travel agency sa kabilang kalsada. Isang brochure ng Singapore ang nakadikit sa bintana nito. Ang kumpanyang dati kong pinangarap na pasukan ay nagbukas ng oportunidad sa ibang bansa. Ito na ang pagkakataon. Isang bagong simula, isang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin bilang ang asawang pinagtaksilan o kapatid na niloko. Isang lugar kung saan ang aking pangalan ay matutukoy lamang ng aking sariling mga tagumpay. Ang aking puso na dati ibato sa bigat ng pagtataksil ay nagsimulang tibukin ang ritmo ng pag-asa. Ngunit habang tinitingnan ko ang brochure, isang pangamba ang bumalik. Kakayanin ko bang harapin ang mundo ng mag-isa sa isang banyagang lupain? O ang takot ay bahagi rin ng aking paglalakbay patungo sa tunay na kalayaan. Ang huling mga araw ko sa Pilipinas ay puno ng mga paalam na hindi sinasalita. Hindi ako nagpaalam kay Marco at Sofia. Hindi na kailangan. Ang huling beses na nakita ko ang mga papeles ng ating paghihiwalay ay tila pagpirma sa isang kasunduan ng kapayapaan sa aking sariling kaluluwa.
Ang lahat ng aking mga gamit ay naipamahagi na o naibenta. Ang tanging dala ko ay isang maleta, ang aking laptop, at ang aking mga alaala na pinili kong dalhin hindi para sakta ng sarili, kundi para paalalahanan ako kung gaano ako katatag. Pagdating ko sa Changi Airport sa Singapore, sinalubong ako ng preskong hangin na dala ng mga modernong gusali at luntiyang kapaligiran. Ang bawat tanawin ay bago. Ang bawat boses na naririnig ko ay banyaga. Narito ako, sa isang lugar kung saan walang nakakaalam ng aking nakaraan. Nagsimula ang aking trabaho bilang isang senior consultant sa isang kilalang firm. Ang mga unang linggo ay puno ng pagsubok. Ang pag-a-adjust sa bagong sistema, ang pagpapakita ng aking galing sa gitna ng mga estranghero. Ngunit sa bawat meeting na aking pinamunuan, nararamdaman ko ang unti-unting pagbabalik ng aking tiwala sa sarili. Wala na ang takot na baka may manloko sa akin. Ang aking mga mata ay naging mas mapanuri. Ang aking isipan ay mas matalas. Isang gabi, habang nakatayo ako sa balcony ng aking apartment na tanaw ang maliwanag na cityscape, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking abogado sa Maynila. Elena, the court has ruled in your favor. Marco and Sofia are facing the consequences of their financial crimes. And the assets? They are being recovered. Tahimik akong nakinig. Wala akong naramdamang matinding saya o matinding poot. Pakiramdam ko ay nakapakinig lamang ako ng balita tungkol sa isang taong hindi ko nakilala. Thank you, attorney, for everything. Are you happy, Elena? Tanong niya. Tumingin ako sa malawak na langit ng Singapore. I am at peace, attorney. And for me, that is enough. Pagbaba ko ng telepono, huminga ako ng malalim. Ang pagiging malaya pala ay hindi lamang ang pagtaka sa mga taong sumakit sa iyo. Ito ay ang kakayahang huminga ng hindi nakakaramdam ng bigat sa dibdib. Sa gitna ng katahimikan ng aking bagong tahanan, napagtanto ko na hindi ko kailangan ng sinuman para maging buo. Ang aking sarili ay sapat na. Ngunit, habang papasok na ako sa loob ng aking silid, isang hindi inaasahang tunog ng email notification ang pumasok sa aking laptop. Mula ito sa isang pangalan na hindi ko inaasahan. Isang lumang kasamahan mula sa kumpanya sa Maynila. Ang email ay naglalaman ng isang impormasyon tungkol sa isang mas malaking sabwatan na may kaugnayan sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko ngayon sa Singapore. Ang pagtakas ko ay tila hindi pa pala tapos. Ang aking kamay ay napahinto sa tapat ng keyboard. Lalabanan ko ba ulit ang isang sistemang puno ng kasinungalingan o magbubulag-bulagan na lang ako para sa kapayapaang pinaghirapan ko? Binuksan ko ang email. Ang bawat linyang binabasa ko ay parang paghila sa akin pabalik sa madilim na mundo ng korporasyon na akala ko'y naiwan ko na sa Pilipinas. Ang pangalan ng kumpanyang kasangkot sa anomalya ay pamilyar. Ito ang kumpanyang nagbigay sa akin ng pagkakataon dito sa Singapore. Ang mga transaksyong binabanggit ay may kaugnayan sa parehong shell company na ginamit nina Marco at Sofia. Hindi ito koinsidensya. Ang kanilang panloloko ay bahagi pala ng isang mas malawak na network na gumagalaw sa ilalim ng ilong ng mga awtoridad. Kung hindi ko ito kikilalanin, magiging kasangkapan ako sa isang krimeng mas malaki pa sa aking naranasan. Elena, may problema ba sa report? Tanong ni Mr. Tan, ang aking boss, nang makita niya akong nakatulala sa aking screen sa loob ng mahabang minuto. Si Mr. Tan ay isang lalaking iginagalang man lahat, ang muka ng katapatan at tagumpay sa kumpanyang ito. Wala po, sir. May tinitignan lang akong detalye sa auditing. Sagot ko, pilit na pinapanatili ang aking muka na walang emosyon. Nang makaalis si Mr. Tan, ramdam ko ang bigat sa aking balikat. Ang kapayapaan na matagal kong hinangad ay biglang naging marupok. Lalabanan ko ba ulit ang sistema?
Ang paglaban ay nangangahulugan ng pagtaya sa aking career, sa aking seguridad, at sa aking bagong buhay. Pero sa tuwing naalala ko ang mukha ni na Marco at Sofia, ang pagiging mapagsamantala nila, alam ko ang sagot. Hindi ako lalaban dahil gusto ko ng gulo. Lalaban ako dahil ito ang tama. Gabi-gabi, sa halip na magpahinga, inilalaan ko ang aking oras sa pag-iimbestiga. Ang bawat file, bawat pirma, at bawat digital footprint ay maingat kong sinusuri. Ang aking apartment ay naging isang maliit na headquarters. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking pagiging architect. Hindi na para sa paghihigante, kundi para sa hustisya. Isang gabi, may nakita akong pangalan sa listahan ng mga board members. Napahinto ako. Ang pangalan ni Marco ay wala roon. Ngunit, ang pangalan ng dating business partner ni Marco ay nakalista bilang isa sa mga financier. Ang mga taong sumira sa buhay ko ay hindi lang basta mga magnanakaw. Sila ay bahagi ng isang malaking makinarya na unti-unting lumalamon sa integridad ng mga kumpanya. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi sa takot, kundi sa realization na ang laban ko ay hindi pa natatapos. Ito ay isang misyon na higit pa sa akin. Sa gitna ng dilim ng aking silid, napagtanto ko na ang pagtakas ay isang ilusyon. Ang tanging paraan para maging tunay na malaya ay ang harapin ang anino ng kahapon hanggang sa ito ay maglaho sa liwanag ng katotohanan. Ngunit paano kung ang taong pinagkakatiwalaan ko rito sa Singapore ay isa rin sa mga sangkot? Paano ko malalaman kung sino ang tunay na kakampi sa mundong puno ng maskara? Hindi ko maaaring ipakita ang aking pagdududa. Sa opisina, kailangan kong maging ang Elena na alam nila. Ang mahusay, masipag, at tila walang alam sa kung ano ang mangyayari sa ilalim. Ang bawat ngiti ko kay Mr. Tan ay isang pagpapanggap, isang maskara na kailangan kong isuot upang hindi nila mahalata ang aking mga ginagawa sa gabi. Isang araw, tinawag ako ni Mr. Tan sa kanyang opisina. Ang silid ay puno ng mamahaling gamit, ngunit sa mga mata ko, ito ay parang isang hawla. Elena, I've been looking at your performance. Napakagaling mo. Gusto kitang isama sa isang exclusive project. Ito ay tungkol sa expansion ng ating operations sa Southeast Asia. I am honored, sir. Sagot ko habang pinapanatili ang aking boses na matatag. Good. Here are the documents. I need you to audit these accounts by Friday. Wika niya, inilalagay ang isang makapal na folder sa harap ko. Paglabas ko ng kanyang opisina, mabilis kong sinuri ang mga dokumento. Dito ko natuklasan ang lahat. Ang expansion project ay isa lamang cover-up para sa massive money laundering operations. At ang pangalan na nasa likod ng mga offshore accounts ay si Sofia. Mukhang kahit nasa loob sila ng kulungan sa Pilipinas, ang kanilang mga kasabwat ay patuloy na gumagalaw. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok, ngunit ang isip ko ay matalim. Kung tatanggi ako, baka paghinalaan nila ako. Kung tatanggapin ko, kailangan kong maging maingat. Kailangan ko ng kakampi. Ngunit sino? Ang tiwala ay isang maranyang bagay na hindi ko na basta-basta maibibigay. Pagdating ng gabi, nakita ko ang isang mensahe sa aking laptop. Mula ito sa isang hindi kilalang sender. Huwag mong ituloy ang audit. Alam nila na ikaw ang nag-iimbestiga. Umalis ka na habang may oras pa. Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi lang pala ako ang nag-iimbestiga. May nakakakita rin sa ginagawa ko. Hindi ko alam kung ang sender ay isang kaibigan o isang babala mula sa kaaway. Ang aking apartment, na dati ay aking kanlungan, ay biglang naging mapanganib. Kinuha ko ang aking mga gamit at mabilis na lumabas. Hindi na ako pwedeng manatili rito. Habang naglalakad ako sa kalsada,
Ramdam ko ang mga mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. Ang bawat sasakyang dumadaan ay tila nagbabantay. Sa gitna ng teknolohiya at modernidad ng Singapore, naramdaman ko ang parehong takot na naranasan ko noong gabi na nalaman ko ang katotohanan tungkol kay Marco. Ngunit huminto ako. Lumingon ako sa mga gusaling nagliliwanag. Hindi na, bulong ko. Hindi na ako tatakbo. Imbes na magtago, naglakad ako pabalik sa direksyon ng opisina. Kung gusto nilang maglaro, lalaruin ko sila. Pero sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng mga piyesa. Sa gitna ng panganib, ang aking determinasyon ay lalong tumibay. Ang mga taong sumira sa aking buhay ay hindi na muling makakapanakit ng iba, kahit pa kailangan kong ibuwes ang lahat. Paano ko sila pababagsakin nang hindi ako nadadamay? Ang sayaw na ito ay mapanganib at ang isang maling hakbang ay katumbas ng kamatayan. Nagpanggap akong walang alam. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina na may dalang mga dokumentong na-audit na umano. Ngunit ang totoo, ang mga ito ay mga peking datos na ako mismo ang gumawa para lituhin sila. Ito ang lakas ng isang taong walang nang mawawala. Hindi nila ako kayang takutin dahil ang pinakamalalang nangyari na sa akin ay ang mawalan ng tiwala sa mundo at lampas na ako roon. Habang hinihintay ko ang reaksyon ni Mr. Tan, tahimik akong nagtipon ng mga digital proofs. Gumamit ako ng encrypted channel para ipadala ang lahat ng ebidensya sa isang ahensya ng gobyerno sa Singapore na kilala sa pagpuksa ng financial crimes. Ang bawat file na naipapadala ko ay parang isang piraso ng pader na unti-unting nakukulong sa kanila. Elena, may problema ba sa report? Tanong ni Mr. Tan habang nakatayo sa likuran ko. Ramdam ko ang kanyang paghinga, malamig at mapanuri. Everything seems to be in order, sir. Sagot ko nang may kaswal na ngiti, habang mabilis na isinasara ang mga tab sa aking screen. Ang mga discrepancies ay mukhang dulot lang ng system glitch sa transition phase. Tumigil siya ng ilang sandali. Tinitimbang kung naniniwala siya o hindi. I see. Siguraduhin mong malinis yan. We don't want any mistakes. Na umalis siya, ramdam ko ang tanginginig ng aking tuhod. Ang paglalaro sa apoy ay nangangailangan ng matinding pagpipigil sa sarili. Ngunit sa bawat pagsubok, nararamdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Hindi yung lakas na nanggagaling sa galit, kundi ang lakas ng isang taong alam ang kanyang halaga. Pag-uwi ko ng gabi, sinalubong ako ng isang taong hindi ko inaasahan sa labas ng aking apartment. Siya ay isang lalaki, nakasuot ng simpleng jacket at nakatingin sa malayo. Nang makita niya ako, tumayo siya. Siya pala ang nagpadala ng babala sa akin sa email. Elena, tawag niya. Siya ay si David, isang dating investigator mula sa Manila na matagal na palang sumusubaybay sa network ni Sofia. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko. Ang aking mga mata ay puno ng pagdududa. Sa mundong ito, walang libre. Dahil ang mga taong ito ang sumira rin sa buhay ng kapatid ko. Sagot niya ng may lalim sa boses. Ang pagkikita namin ay hindi isang pagkakataon. Ito ay ang pagsasanid ng 2 taong uhaw sa katarungan. Sa unang pagkakataon, hindi na ako nag-iisa. Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa langit ng Singapore, napagtanto ko na ang bawat sugat na aking dinanas ay hindi lamang nag-iwan ng pilat, ito rin ang naging daan para matagpuan ko ang mga taong katulad ko. Ngunit habang nag-uusap kami ni David tungkol sa plano, isang tanong ang nanatili sa aking isipan. Pagkatapos ng lahat ng ito, pagkatapos nating mabuwag ang network na ito, ano ang matitira sa akin? Pagkatapos ng gulo at ng hustisya, makikilala ko pa ba ang babaeng nakatingin sa salamin? Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Gagamitin namin ang gaganaping gala dinner ng kumpanya bilang entablado
para ilantad ang lahat. Doon, sa harap ng mga investors at mga opisyal, ibubunyag namin ang tunay na mukha ng operasyon ni Mr. Tan at ang koneksyon nito sa mga taong sumira sa aking nakaraan. Nang dumating ang gabi ng gala, suot ko ang aking pinakamagandang damit. Hindi para magpakitang gilas, kundi bilang balute. Ang bawat hakbang ko sa red carpet ay puno ng tiwala. Si David ay naroon din, nagpapanggap bilang isa sa mga caterers, handa magbigay ng signal sa akin. Nasa entablado si Mr. Tan, nagbibigay ng kanyang talumpati tungkol sa tagumpay ng kumpanya. Ramdam ko ang pulso ko sa aking leeg, ngunit hindi ito takot. Ito ay adrenaline. Nayon na! Bulong ni David sa maliit na communication device sa aking tenga. Lumakad ako patungo sa technician area. Ang aking mga kamay ay mabilis na ikinonekta ang aking laptop sa main system ng audiovisual. Sa isang pindot, ang mga imahe ng mga offshore accounts, ang mga records ng money laundering, at ang mga dokumentong nag-uugnay kay Sofia at Marco sa operasyong ito ay biglang lumabas sa malaking screen sa harap ng lahat ng bisita. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naglaho. Pinalitan ito ng bulungan, gulat at takot. Ang mukha ni Mr. Tan ay naging maputla. Ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. "Elena, anong ginagawa mo?" Sigaw niya habang papalapit sa akin ang mga security guard. Ngunit huli na ang lahat. Dumating na ang mga autoridad na tinawagan namin ni David. Ang buong ballroom ay pinasok ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, nagtama ang aming mga mata ni Mr. Tan. Wala akong nakitang galit sa kanya. Nakita ko ang pagbagsak ng isang taong naniwalang hindi siya maabot ng batas. Lumabas ako ng ballroom. Ang bawat mata ay nakatitig sa akin. Ngunit hindi na ako nahihiya. Hindi na ako natatakot. Para sa unang pagkakataon, hindi ako ang biktima na tumatakbo. Ako ang babaeng nagdala ng hustisya. Habang naglalakad ako palayo sa building, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Ang bigat na matagal kong dinala sa aking dibdib ay tuluyang naglaho. Nakita ko si David na naghihintay sa labas. May hawak na 2 tasa ng mainit na kape. "Tapos na?" tanong niya. Tumitig ako sa malayo. Ang mga ilaw ng Singapore ay tila kumukutitap, mas maliwanag kaysa dati. "Tapos na ang gulo," sagot ko. Pero ang buhay, na yon pa lang magsisimula. Ang kabanatang ito ng aking buhay ay nagwakas. Ang mga taong nagtangkang gumuho sa akin ay siya ring naging tulay para matuklasan ko ang aking tunay na lakas. Sa bawat bituin sa langit, nakikita ko ang isang bagong bukas. Isang buhay na hindi na nakagapos sa nakaraan, kundi malayang humahakbang patungo sa hinaharap na ako ang nagtatakda. Ang mga araw matapos ang gabing yon ay naging payapa. Ang mga pangalan ni na Mr. Tan, Marco, at Sofia ay naging laman ng mga headline hindi bilang mga matagumpay na tao, kundi bilang mga babala sa kasaysayan ng korporasyon. Hindi ko na inabala ang aking sarili na basahin ang bawat detalye. Sapat na sa akin ang malamang na napanagot na sila sa batas. Ang hustisya ay hindi na isang layunin na kailangan kong habulin. Ito ay naging isang katotohanan na natanggap ko na. Lumipas ang ilang buwan. Napagdesisyunan kong manatili sa Singapore, ngunit sa isang mas tahimik at simpleng posisyon. Hindi na ako ang babaeng laging naghahangad ng promosyon o pagkilala mula sa mga taong hindi naman ako pinahahalagahan. Ngayon, mas pinipili ko ang oras para sa aking sarili. Isang hapon, habang naglalakad ako sa Botanic Gardens, nakita ko ang aking refleksyon sa isang lawa. Hindi na ito ang babaeng nakita ko noong gabing yon sa Maynila. Ang babaeng namumutla, nanginginig, at puno ng takot. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay may mga mata na tila may malalim na kwento,
Ngunit may niting magpapakita ng tunay na kapanatagan. Lumapit sa akin si David. Hindi na kami magkaaway o magkatuwang sa paghihigante. Kami ay naging mga kaibigan na natutong maghilom sa tulong ng isa't isa. Ano iniisip mo? Tanong niya habang nakatingin din sa tubig. Iniiba ko ang kahulugan ng pagtatagumpay, sagot ko. Dati, akala ko ang tagumpay ay ang pagkakaroon ng perpektong pamilya o mataas na posisyon. Ngayon, alam ko na ang tagumpay ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng unos. Ngumiti siya. Handa ka na bang umuwi? Umuwi? Tanong ko. Sa Pilipinas, hindi para bumalik sa nakaraan, kundi para magsimula muli sa kung saan tayo nagmula, pero bilang ibang tao. Tumingin ako sa malayo. Ang Pilipinas ay ang aking tahanan, ang lupang nagbigay sa akin ng sakit, ngunit siya ring nagturo sa akin ng tapang. Marahil, tama si David. Ang tunay na paglaya ay hindi ang paglayo sa RNA na nagpaalala sa atin ng sugat, kundi ang pagbabalik sa mga lugar na iyon dala ang katotohanan na hindi na tayo biktima. Hindi ko masasabing nakalimutan ko na ang lahat. Ang bawat sugat ay bahagi na ng aking pagkatao. Ngunit sa paglalakad ko pabalik sa aking apartment, naramdaman ko ang kagaanan. Ang Elena na minsan ay niloko at ninakawan ay hindi na umiiral. Ang bagong Elena ay mas matatag, mas mapagmahal sa sarili, at higit sa lahat, malaya. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot-tanaw, alam ko na ang bawat bukas ay hindi na isang pagbabantay sa mga kaaway. Ito ay isang pagkakataon para magmahal muli, para mabuhay ng totoo, at para yakapin ang buhay na ako ang pumili. 1 taon na ang nakalipas mula noong gabi sa gala. Nakatayo ako ngayon sa dalampasigan sa Batangas, kung saan dati kaming madalas magbakasyon ni Marco. Ang hangin ay amoy alat, sariwa at malinis. Walang bahid ng mga kasinungalingan. Sa aking tabi, nakatingin din sa dagat si David. Hindi na kami kailangang mag-usap pa. Ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng pagkakaunawaan at respeto.